Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang sitwasyon ni Picoin na kasalukuyang nananatili sa ibabaw ng support na nasa presyong 0.30. Sa kabila po ng matagal na bearish trend, may mga sinyalis ngayon na maaari pong magbigay daan sa isang reversal papunta po sa presyong 0.63. Ang tanong, sapat ba ang lakas ng market para maitulak si Picoin pataas o mananatili pa rin ba siyang nakakulong sa kanyang consolidation? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa kung ano po ang nangyayari kay Picoin sa kasalukuyan. Yan, si Picoin ay nasa ilalim ng consistent na bearish pressure nitong mga nakaraang linggo. Bumagsak po ang kanyang presyo at ngayon ay nagko-consolidate po siya malapit sa swing low at sa tinatawag po na value area low. Kung sinasabi po nating value area low, ito ang presyo kung saan marami pong traders ang nakikita na fair value para bumili. Kaya sa market impact, kapag nagtagal po ang kanyang consolidation dito, maaaring magbigay po ito ng solid base para sa isang reversal. Pero kung mabasag po ang support, may posibilidad pa ring bumagsak si Picoin sa mas mababang levels. Ngayon ay ano naman po ang kahulugan ng support zone na 0.30? Ayan, ang 0.30 ay hindi ito basta simpleng presyo lamang. Nandito po ang confluence ng tatlong mahahalagang elemento. Una ay ang structural support, pangalawa ay ang value area low, at ang pangatlo ay ang point of control. Ang point of control ay ang presyo kung saan pinakamaraming volume ng trades ang nangyayari. Kapag ang tatlong ito ay nagsama-sama, nagiging mas matatag ang support zone. Kaya sa market impact, kung patuloy po na manatili si Picoin sa ibabaw ng 0.30 bilang support, magiging mas matibay ang pundasyon ng posibleng pag-akyat. Pero kapag nabasag naman po ito, mawawalan po ng kumpiyansa ang market at maaari pong magpatuloy ang pagbagsak. Ngayon ay paano naman po nakakaapekto ang bearish trend line kay Picoin? Yan, dito po sa chart ay nakikita po natin yung kulay red na pababang linya. Yan, at may nakasulat naman dyan na bearish trend line. Ayan, ito po yung talagang humaharang kay Picoin sa kanyang pag-angat. Hanggat hindi po niya ito nababasag, mananatili po ang kanyang nararanasang bearish sentiment. Pero kung pag mag-breakout po siya sa trend line na ito, bubukas po ang pintuan para sa rally papunta po sa presyong 0.63. Kaya sa market impact, ang matagumpay po na breakout sa trendline na ito ay magbibigay po ng signal para sa maraming traders na bullish na si Picoin. Ito po ay posibleng magdulot ng sudden surge ng buying pressure at magpabilis ng pag-akyat ng presyo. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng market auction theory tungkol dito? Ayan, ayon po sa market auction theory, ang presyo po ni Picoin ay kasalukuyang nasa value area low. Kapag nagawa po niyang makuha muli ang point of control at lampasan ang bearish trend line, matatapos po niya ang isang full auction cycle. Ang ibig pong sabihin nito, posibleng umakyat po siya hanggang sa value area high na nasa presyong 0.63. Kaya sa market impact, kapag natupad po ang scenario na ito, malaki po ang chance na makakita tayo ng dalawang beses na pagtaas mula po sa presyong 0.30 papuntang 0.63. Ito po ang siyang magbibigay ng panibagong sigla sa Pi community at posible pong makatawag ng mas maraming traders. Ngayon ay ano po ba ang problema sa volume ni Picoin ngayon? Kahit na may ilang bullish inflows sa market nitong mga nakaraang araw,
nananatili pong mahina ang buying volume. Hindi pa ito sapat para mag-sustain ng breakout. Ang kailangan po ni PAI ay mas malakas at mas consistent na volume mula sa mga buyers para tuluyang mabago ang direksyon ng trend. Sa market impact, kapag hindi po lumakas ang volume, mananatiling range bound si PiCoin sa pagitan po ng support at resistance. Pero kapag biglang dumami ang mga buyers, posible pong magkaroon ng explosive move pataas. Ano naman po ang ibig sabihin ng apex zone para kay PiCoin? Ngayon ay nasa apex zone itong si PiCoin. Ibig sabihin ay compressed na ang kanyang presyo sa pagitan po ng support at saka resistance. Yan. Tingnan po natin ulit yung chart. Yan. Iniipit po siya ng bearish trend line at yung support dito sa ibaba. Kapag mas matagal po ang compression, ibig sabihin ay mas malakas ang breakout na susunod. Pero hindi pa malinaw kung ito ba ay pataas or pababa. Pagdating po sa market impact, kapag nakalabas po si PiCoin sa apex zone pataas, tataas ang kumpiyansa ng mga traders at mas malaking kapital ang maaaring pumasok. Pero kung pababa naman siya, lumabas, yan, or siya ay nag-breakout sa ilalim, magdudulot po ito ng panic selling na maaring magpabagsak pa sa kanyang presyo. Yan, bilang panghuling katanungan ay ano po ang ating aasahan sa susunod na galaw ng presyo? Sa kasalukuyan, ang pinaka-importante pong bantayan natin dito ay ang bearish trend line na ito at saka yung lakas ng kanyang volume. Kapag nakakita tayo ng decisive breakout na may kasamang malakas na volume, malaki po ang posibilidad na umakyat si PiCoin papunta sa presyong 0.63. Pero kung hindi pa ito mangyayari, mananatili muna siyang naka-range sa paligid ng presyong 0.3 or 30 na support. Kaya pagdating po sa market impact, ito po ay nangangahulugang hindi pa oras para magmadaling bumili dito sa resistance. Mas magandang hintayin muna natin ang confirmation bago po tayo pumasok sa isang trade. Yan, bilang panghuli, para sa akin, si PiCoin po ay nasa isang critical na yugto ng kanyang kwento. Ang 0.30 ay isa pong malakas na support zone, pero hindi ibig sabihin nito ay tuloy-tuloy na agad ang kanyang pag-akyat. Kailangan po niya ng mas matibay na buying volume at isang malinaw na breakout sa trendline bago maging kumpiyansa ang market na siya ay aabot sa presyong 0.63. Kung mangyayari ito, posible pong magsimula ang panibagong bullish chapter ni PiCoin. Pero kung wala pang sapat na lakas, dapat maging maingat po tayo bilang mga traders at investors. Huwag po tayong masyadong magmadali. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.